Okay, 'di ba do'n sa pinakita ko sa inyo, do'n sa mga visual na pinakita ko sa inyo, so nakita niyo na lahat 'yun. So ang tanong ko, when do you think is the best time to prepare? So kung ngayon na, kung gusto niyo ngayon na gusto niyong mag-start, so let's start organizing your cash flow. So dito itutukma natin yung lifestyle do'n sa income mo para kung healthy siya, so mas okay. Makita natin um, kung kung need nyo pa ba tatanggap ng obligations or stop muna, or kung unhealthy siya, need siya natin i-correct today para maiwasan natin yung money potential problem from happening. Okay, so let's start. So, example ko lang yung sa akin. Okay, example ko lang yung sa akin. Um, Edad ko ngayon is 44, 'di ba? So magre-retire ako is 60. So meron na akong 16 years to left na magtatrabaho pa ako. Okay, dito hindi ko muna lagay yung income ko, mamaya ko na ilagay. So yung expenses ko, so dito tayo, ito yung starting point natin. 60% doon sa operating activities natin. So, yun yung mga household expenses natin na buwan-buwan kailangan nating bayaran, di ba? So, 60% yung i-allocate natin doon sa income natin. 60% sa income natin yung i-allocate natin doon sa operating activities. Then, 40% para doon sa investing activities. Then, 40% para sa leisure activities. Okay, let's start. So, expenses ko, palagay ko lang food ko is 2,000. Then, transportation ko kasi trabaho ko is laging umalis is transportation. Transportation is 2,000 din. Is kahit 1,500 lang. 1,500, mga 1,500 lang lagay ko. Tapos, ano ko, may binabayaran ako 1,700. 1,711, I mean, home credit ko, may home credit ako na 1,700. 1,711 home credit. 1,700 tsaka 7, lagay ko lang mga 2,500. 2,500 lang lagay ko. Then may loan din ako na 1K. Okay. So palagay natin, ito yung expenses ko. So automatic siyang magto-total kasi naka-formula na siya 7,000. Tapos ilagay ko dito yung income ko kasi ima-match ko siya kung may natitira pa ba, 'di ba? Okay. Sweldo ko average is 20K. 20,000. So, okay. 20,000 yung income ko. So, ang nagastos ko lang is na-allocate ko lang, ang nakuha ko lang is 35%, 'di ba? 60% yung dapat na allocated sa akin. So, 35% lang yung na-consume ko. So, may limit ako na 12,000 pero yung nagastos ko lang is 7,000. So, may unused allocation ako na 5,000. Okay. So, healthy ang operating activities ko. How about investing? Sa investing, meron akong, yung investing yung in-invest mo para to beat inflation, di ba? So, nag-grow siya. So, meron akong insurance na 3, ngayon 4, mga 4, 5 na binabayaran ko. So, yun lang yung naka-invest sa akin. Yung sa leisure activities naman is malling. Magmo-mall ako or bibili ako ng mga gamit. So, palagay ko for 1 month at least 1,500. May 1,500 ako. So, yung sa investing ko is ang nagastos ko lang, ang na-invest ko lang is 22, 'di ba? 22.50 dapat 40% 'di ba? So for 5 lang. Then mayroon akong limit na 4,000. Okay, so okay, tama yung investing ko. Yes, recommended minimum to invest. Minimum naman. So ito yun, 4,000. So tama yung investing ko.
Tapos, yung mulling ko is 1.5, recommended sa akin is 4,000. So, hindi ko nagamit yung 2.5. So, yan. So, healthy, di ba? Healthy. Ito naman yung magic number. Ibig sabihin nito, naka-formula na rin siya with, ito yung formula niya with inflation na rin to. So, 60 ako magre-retire. Ito yung maging retirement fund ko. Yeah, 8 million. Then, ang maging future ng 20,000 ko when I reach 60 is nasa 37,000 na. So, naka-formula na rin siya, no? With the 6% or 4% na inflation rate. So, projected siya na yung 20,000 mo, hindi na yung maging value nito. Ito na yung value mo, 37,000 at the age of 60. So, healthy, di ba? Healthy. So, okay, may anyos pa ako na 5,000. So, pwede ko siyang ilagay, ito pa. Ito muna, savings, kung meron ba akong pera sa bank ngayon. Meron naman mga 2K or 5K, 5K, lagay ko lang 5K. Yung house ko, meron ako sa province, mga 700,000. Okay, business, wala akong business. So, ito lang yung liquid ko. Dito, cash, 5,000. So, may liquid ako na 5,000, asset ko 700,000. Tapos, yung emergency fund ko, wala akong na-build. Kailangan ko ng 60,000, at least 60,000, minimum, maximum is 120,000. Pero kasi wala akong emergency fund, so yung naayos ko na allocation, yung natira dun sa ginastos ko, yung 5,000, pwede ko ilagay dito sa emergency fund, di ba? O yung nasa bangko ko, yun yung gagamitin ko. Or kung gusto ko, para invest ko, di ba? Kasi yung investing pwede naman siya more than 40%, okay lang yun. Pero yung operating activities, 60% yung starting point, pero pwede mo siyang baba ng 50% para yung investing mo is itataas mo siya ng by 10. For example, 40, 50, 60. So, yun yung maganda, yung investing yung itataas mo. Okay. Yung dito naman sa income replacement fund, ibig sabihin yan is, for example, di ba, may family ka. I-illustrate ko lang May family ka, marami kang anak, di ba? Ikaw lang yung breadwinner, nagtatrabaho ka. So, i-illustrate ko siya, itong papel na to. Di ba? Then, for example, ito yung sahod mo, di ba? Kukuha ako ng konti dito. Kukuha ako ng konti. Itatabay natin to. Diba? Itatabi natin. Sa panahon na may nangyayari sa'yo, di ba? So, mawawala yung income mo. Something happened to, hindi natin malalaman kung kailan. Ang natitira, yung pinunit natin na maliit, di ba? Pero ang kapalit nung maliit na to is ito yun. Yung kalahati nung pinutol natin na papel kanina. Either ang value nito is 1 million or 2 million. So, yun po yung ibig sabihin ng income replacement. Yes. So, ngayon, mayroon akong coverage na income replacement. Income protection is, ang dapat recommended ko is 2 million, pero mayroon lang akong half million. Pero, not bad. At least mayroon, di ba? Then, yung critical illness naman, so, karamihan is, ang recommended talaga is 2 million. So, kailangan siya. Kasi, di ba, mostly ngayon, pag nagkakasakit ka, lalo pat critical illness. So, halimbawa, cancer, mahal yan, di ba? Stroke, mahal yan. Halimbawa, ang bill mo sa hospital nung na-diagnose ka ng cancer is 1 million. So, mahirap hanapin yung 1 million ngayon, di ba? So, ang gagawin mo, di ba? Manghihiram ka dun sa mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, di ba? Kung magpapahiram, di ba? Tapos yung savings mo, gagamitin mo din. So, ipunin mo lahat kung magkano yung nahiram, yung ibabayad mo sa bills. Pero na-white up yung savings mo at saka yung namurwisyo pa ka ng tao, di ba? Pero kung mayroon kang critical illness na coverage na at least 1 million or 2 million, yun yung ibabayad mo dun sa hospital, di ba? Yung savings mo hindi mawa-wipe out. So, yun po yung purpose po ng critical illness coverage. Yeah. Then,
at the age of retirement fund at the age of 60. So, ito yung magiging retirement fund mo, 8,990,000 kung makapag-save ka. Ba? Kung magsisave ka. Ito po yun. Ito yung naging with inflation rate na 4% or 6% na average. Ito yung magiging retirement fund mo, 8 million. Retirement ko na 8 million. Then, wala pa akong anak eh. So, wala pa. Pero kung may anak ka dito, for example, Lily, edad niya is 2 years old, diba? Gusto siya mag-aral sa UC. Palagay natin current tuition ng UP for 1 year is ngayon is mga 50. Lagyan natin 50K. So at the age of 18, aabot siya ng 136,539, di ba? So yun po yun, naka-compute na siya with inflation na siya kung abot siya ng 18. Then kung 5 years siya mag-aral kasi, di ba, engineer yung course niya. So kailangan mayroon ka nitong 777,000 na total fund para sa education ng anak mo. So yun po yun. Yun po yun. Malalaman natin dito kung, syempre, kung tatanggap pa ba ako ng obligation? Hindi na, kasi wala pa akong emergency fund eh. So, kailangan ko munang mag-build ng emergency fund. So, mayroon naman akong life insurance coverage. So, mag-ipon ako para pang-invest ko ulit, di ba? So, magbabudget ako, magre-rebudget ako dito. So, bawas-bawasan ko yung food o kaya magdadagdag pa ako ng extra income para mag-grow yung income investing activities ko. Pwede akong mag-invest sa mga stocks, di ba? Or in Pito para talaga magkaroon ng may growing money ako in the future para gagamitin ko. Kasi ito yung kailangan ko na retirement fund eh. Ito yung hinahabol ko, yung 8 million. So, yun. What if, 'di ba, kung ngayon hindi mo 'to siya malaman, hindi mo 'to napanood, tapos patuloy mong ginagawa kung ano yung nakasanayan mo ngayon, 'di ba? So, kung hindi mo 'to napanood, hindi mo ako nakilala, so hindi mababago yung the way mo ina-allocate yung budget mo. So, the more na magkakaproblema ka in the future, the more na wala kang maiipon in the future, the more nga siguro magkakaroon ka ng financial stress. Hindi natin alam when financial crisis comes. So ito ngayon, ang tanong. Ngayon nakita mo to, masaya ka ba na matutulungan kita? Kung ngayon sa tingin mo, you want to start now? Diba? So masaya ka ba? So it's my pleasure po na matutulungan po kita. Okay? So you just start or book a call or book a schedule with me a call or para ma-present ko sa'yo face-to-face. Yes, yung worksheet mo, i-worksheet natin yung cash flow mo para malalaman natin kung ano yung i-correct natin dun sa finances mo. Okay, yun lang po at thank you!